27 ang patay sa magkakasunod na pananalasa ng mga bagyong Mirasol, Nando at Opong, gayon din ng Habagat. Sa Pangasinan, halos 300 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Dahil sa malalakas na alon, ulan at hanging dala ng Super Typhoon Nando sa Calayan, Cagayan at iba pang lugar sa Hilagang Luzon, maraming pamilya at kanilang mga kabuhayan ang naapektuhan. Ang mga katutubo sa Santa Ana, Cagayan, hanggang ngayon hindi pa maayos ang mga tirahan. Malaking tulong to po, ma'am, kasi gamitin namin para may pangbili kami ng materyales. Sa bayan ng Gonzaga hanggang ngayon, nakatali pa ang bubong ng ilang bahay sa pangambang may susunod pang mga bagyo na tatama sa kanilang lugar. Isinailalim na ang probinsya sa state of calamity. Maglalaan ng 20 milyong pisong pondo ang provincial government. So lahat yung savings na yun, around 20 million, ibibigay ko sa Calayan para makapag-recover. Isinailalim na rin sa state of calamity ang pagudpod sa Ilocos Norte, kung saan mahigit 600 bahay ang nasira. Sa Lawag City, Ilocos Norte, umaaray ang ilang magsasaka sa pagkasira ng kanilang mga tanim. Yung hindi na tutuloy ng yung bunga niya, may sisira na yung ganun. Oo. Kunti na lang ang makuha. Oo. Yun. Sa ngayon, wala na. Pag uminit na, masisira na. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 1, umabot na sa mahigit 80 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong rehiyon. Tiniyak naman nilang maghahatid ng tulong sa mga apektado ng kalamidad. Isinailalim rin sa state of calamity ang Dagupan City. Ayon sa mga autoridad, halos 30 barangay ang naapektuhan. Kami po humingi rin po ng konting pasensya dahil alam naman po natin na medyo dahan-dahan po tayo ikot sa iba't ibang barangay at tutulong. Isang linggo na sa evacuation center ang ilang pamilya dahil baha pa rin sa kanilang bahay. Hindi pa sila pinapayuhan ng mga autoridad na bumalik. Kasi malakas ang hangin, kaya ay na-evacuate po kami dito sa Maluwod. Kamusta ngayon, ma'am, doon sa Maluwod? Mabaha pa, ma'am. Sa zone 7, 8, 9, malalim pa rin yung tubig sa kanila, lalo sa fisheries, overhead pa rin. Mabagal yung pagbaba ng tubig, kaya medyo hindi pa halos nababawasan yung ating mga baris. Sa tala ng PDRRMO sa Pangasinan, halos 300 pamilya pa ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers sa Dagupan at Calasiao. 19 na barangay sa Calasiao ang nakararanas pa rin ng baha pero humuhupa na. Problema rin ng ilang magsasaka ang kanilang mga palayan na nalubog sa baha. Ay, yung sinasaka kami na ngayon na namatay, nalubog sa tubig, wala nang nabuhay. Kasi yung baha. Dahil sa baha, naging madiskarte ang isang tricycle driver doon at gumawa ng kanyang bersyon ng tricycle o tikling. Hindi ako kumikita ng baha. Kaya naisipan ko na lang na gumawa para kumita. So, bali ilang araw ninyong ginawa yun? 2 araw, ma'am. Sa Biliran Province, 10 ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Opong. Nasa 2,355 pamilya o 7,329 individual ang pinalikas at dinala sa 78 evacuation centers sa Biliran Province. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang clearing operations at nagrarasyon din ng tubig sa mga apektadong residente sa ilang lugar sa Leyte. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.